Yan, welcome back sa ating channel Swerte at Kaalaman. At bago tayo mag-umpisa ay may mga babatiin na tayo na i-shoutout sa ating mga subscriber na walang sawang manood ng ating Swerte at Kaalaman YouTube channel. At ito na po ang ating i-shoutout. Si Joseph Busbos, shoutout sa iyo. Ignacio Labastida, shoutout sa iyo. Sixto Tolentino, shoutout sa iyo. Nicolas Salvador, shoutout sa iyo. Annalyn Tina, shoutout sa iyo. Lilibet Bukawis, shoutout sa iyo. Jess Salvador, shoutout sa iyo. Nick TV, shoutout sa iyo. Savannah TV Vlog, shoutout sa iyo. Jin Pamukol, shoutout sa iyo. Amernit Kiusal Pulgado, shoutout sa iyo. Catalino Makapagal, shoutout sa iyo. Angel Jane, shoutout sa iyo. Anime Highlight, shoutout sa iyo. Rosie Anton, shoutout sa iyo. Maria Wilma Suwaso, shoutout sa iyo at salamat sa iba kung hindi nabanggit. Shoutout sa inyong lahat at maraming salamat sa pagpapanood ng ating YouTube channel Swerte at Kaalaman. Ang ating sasagutin sa ating vlog for tonight na meron siyang mag-asawang duwende at ang sabi daw sa kanya ng isang manggagamot ay buhay daw ang kanyang mag-asawang duwende, buhay daw. Pero dahil sa buhay na nga ang kanyang mag-asawang duwende, ang aking masasabi lang ay kung sakasakali mang humihiling man kayo sa Diyos at sa iyong mga ginagamit na tangan, kung humihiling kayo at sabi nga ay buhay, buhay na, wag pa rin po huminto sa pagdadasal, kasi po ang masasabi ko ay ang ating mga tangan ay nauubos din yan, ang kanyang dasal, ang kanyang tawag dito, ang kanyang bisa, ang kanyang bisa nauubos yan. Lalong-lalo na kung makakapunta ka sa lugar na bawal, at maubos yan ang kanyang dasal. Ang baga, nawawala yung bisa. Kaya po yung sinasabi ko sa inyo na dapat wag pong tumigil, o di kaya kung wala naman kayong time ay pwede naman po tuwing Martes o Biyernes po ang pagdadasal na lang. Kung natapos nyo na po ang 49 days sa lalaki po yon at 48 days naman sa babae po yon, Biyernes ang pagdadasal natin. Mamimili lang po kayo sa oras na alas 3 ng hapon, alas 6 ng hapon, alas 9 ng gabi o alas 12 ng madaling araw kung may time po kayo. Ang ating komento dyan ay pagkatapos niyo po ng 49 days sa lalaki o sa babae naman ay 48 days, huwag nyo pa rin ititigil. Maaring pagdasalan nyo pa rin ang Biyernes na araw kung saan ay meron tayong mga dasal at orasyon para po hindi mawala ng bisa ang ating mga tangan. Kasi po, kung halimbawang nahawakan ng iba yan na hindi natin alam, maaring nakakahigop din sila ng mga negative energies, yung mga negative energies na kung saan ang mga tao na ay mahilig talaga gumawa ng mga masasamang bagay at yung mga masasamang gawain, Pag once na hindi natin na malaya na nahawakan ng iba yan, humihigop po sila ng negatibong enerhiya sa isang tao at mauubusan din siya ng bisa. Kaya yung sinasabi ko na kailangan din talaga pinapakain sila ng dasal at mga orasyon para po hindi po mauubos ang kanyang bisa. Kasi pag once na nagamit mo na yung tangan, tapos nagamit mo dun sa isang hiling na natupad din, mauubos at mauubos din. Meron siyang dasal na, kaya lang mas maganda kung mas meron pa siyang mga energy o mga dasal sa kanyang katawan, sa ating tangan, na pag once na makakaengkwentro tayo ng mga negatibong enerhiya ay may panlaban tayo.
Kaya yun sinasabi ko na huwag pong tumigil sa pagdadasal. Marami po tayong video dyan ng mga dasal, yung Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, at Sumasampalataya. Yan po ang mga dasal na pwede po nating dasalin tuwing sa araw ng Biyernes pagkatapos na natin ang 49 days o ang 48 days. Huwag nyo pong kakalimutan yan kasi nga yun ang mga dasal na makapangyarihan talaga, no? Makapangyarihan talaga. Lalong-lalo na ang Ama Namin, no? Huwag niyo talagang kakalimutang magdasal. Kasi yan ang mga pinapakain natin sa ating sarili, sa ating katawan, na mga dasal para maaalala natin ang Diyos, no? Yung mga dasal na yan ay talagang ginagamit natin para sa ating sarili, para maalala natin ang Diyos at hindi tayo makakalimot. Yun nga sinasabi ko na kung mahilig kayo sa mga pampaswerte na katulad nito, ay kailangan din natin talaga pakainin sila ng dasal at mga orasyon. Para po, halimbawa, kung meron na siyang mga, excuse me, meron na siyang, meron na siyang laman, no? Na dasal at orasyon, ay pwede mo siyang dalhin sa mga lugar na karapat-dapat lamang. Huwag po dun sa lugar na kung saan ay may mga kabastusan o may mga kasamaan. Hindi po siya ginagamit sa ganun. Kasi once po na ginamit natin sa kasamaan ang mga dasal na ito o ang ating mga tangan, ay hindi po talaga magkakaroon ng silbi. At hindi po talaga matutupad ang iyong mga hiling dahil po ang inihiling natin sa isang tao ay mga kasamaan at ginagamit natin ang mga dasal na ito. Hindi po siya bumabagay sa mga dasal, sa mga hinihiling natin na laban sa kapwa-tao. No? Yun nga sabi ko, pag once na nag-umpisa ka na nito ng mga dasal na ito, 49 days at 48 days, ay hindi mo po pwede gamitin sa mga kasamaang bagay. At kung meron ka na po nitong mga gantong klaseng dasal, ay kailangan meron kang pagbabago sa sarili na kailangan mong i-apply. Kasi po, sa lahat ng mga dasal na kung gusto mong ihiling para sa iyong mga pansariling hiling, kung halimbawa na hindi mo naman ginagamit sa maayos, hindi po talaga matutupad ang iyong mga hiling. Yun nga din ang mga komento sa akin na kailangan ba na humihiling ka kaagad? Hindi po. Magtiis ng konting panahon at ibibigay din yan ang mga hinihiling natin. Hindi po natin pwedeng madaliin. Hindi po natin pwedeng sabihin na ito yung araw na to ay makakabayad tayo ng ating mga utang. No? Kasi nga, yung mga hiling natin ay dumadating lang yan. Yung mga hinihiling natin. Hindi po natin pwedeng sabihin na kaagad-agad. Kailangan kunting tiis lang po. Kasi nga, sa pagdadasal nga, nagtiis tayo ng 49 days at 48 days. Kaya po kailangan din natin magtiis ng kunting mga panahon na ibigay sa atin ang mga hinihiling natin sa araw na takdang panahon. No? Kaya sa lahat ng mga nagkokomento ng halimbawa, may nakita silang mga ganitong klaseng anting-anting, mga ganitong klaseng mga bagay, yung mag-asawang duwende nga, ay nakita lang nila, no? Pero, halimbawa, kung nakita nyo man yan, kailangan pa rin nating buhayin yan, no? Hugasan mo ng maigi, at paarawan mo siya sa sinag ng araw, huwag mo siyang pupunasan. Hayaan mo siyang matuyo sa sikat ng araw o sa ihip ng hangin. Huwag mo siyang pupunasan. Pabayaan mo dyan na yung tubig na hinugasan mo ay ilagay mo siya dyan. Di ba? Malalagay mo siya sa tela, no? Tapos, ipatuyuin mo lang, no? At maganda din talaga kung meron kang mga ganito ay huwag mong ipakita o huwag mong ipahawak sa iba. Kasi po, makakahigop ng mga bad energies o negative energies ang inyong mga gamit para po sa inyong protection din yan na kung sakasakali may mga taong naiinggit sa'yo
may mga taong naiinis sa'yo na hindi mo alam, at kung may mga taong humihingi din sa'yo ng tulong, ay pwede mong ipagdasal, no? Matulungan mo silang ipagdasal, no? Pero wag mong gagamitin talaga sa kasamaan ang iyong mga dasal kasi hindi talaga siya tatalab. Kaya sa lahat ng mga nagko-komento dyan, mayroon tayong mga video para po sa mga dasal natin. Meron po tayong ama namin dyan, sumasampalataya, Panginoong Maria, at luwalhati sa ama. No? Meron tayong mga dasal dyan na pwede nating buksan sa ating mga video, no? At meron din tayong mga dasal at orasyon dito sa ating video na mag-asawang duwende, at meron din tayong Santo Ninyong Hubad, no? Sa mga nagko-komento naman ang mga negatibo ay hindi po natin pwedeng basahin dito sa inyo at hindi po natin pwedeng tawag dito, sagutin ng hindi maganda. Napabayaan na lang natin kung meron man mga negatibong mga nagko-komento dito kasi hindi po siya maganda, no, sa ating mga pandinig. Kung may mga negatibo po tayong nalalaman at mga naririnig ay pabayaan na lang natin yan dahil hindi naman po tayong magdadala niyan, kundi sa bigat ng kanilang mga dinadala ay mahihirapan din sila, no? Kaya wag natin silang papatulan. Kaya kung gusto mo talagang maging maswerte at meron kang kaalaman, ay ito po yung susundin, no? Pabayaan mo yung mga taong naiinggit sa'yo, pabayaan mo yung mga naiinis, at pabayaan mo rin yung mga tao na hindi ka naman binabate, no? Kung naiinis sila, hayaan mo sila, pero ikaw tuloy-tuloy ka lang sa mga ginagawa mo basta nasa maayos at mabuti ang iyong ginagawa, no? Dahil hindi naman sila nakakatulong sa iyo, ang sarili mo pa rin ang iyong tinutulungan, no? Kaya sa lahat ng mga nagko-comment, no, kung paano dasalan, meron po tayong video dito, pwede nyo pong buksan, ay talagang binibigay ko po sa inyo yung mga pwedeng gawin dyan. Buksan nyo lang ang ating video. At sa mga gustong mag-umpisa, wag nyo pong i-skip na sa 49 days, pwede po tayong maglagay ng mga bakanting araw, hindi po. Kailangan 49 days, tuloy-tuloy po yan siya. At ang 48 days naman sa babae ay tuloy-tuloy din yun. Para wala po siyang patlang, no? Hindi, bawal po siya. Dahil mag-uumpisa na naman kayo, balik kayo sa uno. Kaya kung mag-uumpisa ka nito, to be sure lang na kailangan medyo babaguhin mo na yung sarili mo ng konti, no? At unti-unti yan, ma-apply mo yan, at magugulat ka na lang sa iyong mga hinihiling. Kahit sa pansariling hiling mo lang ay dumarating ang iyong mga hinihiling. Magugulat ka na lang at magpapasalamat ka sa Diyos, no, na yung mga hinihiling mo ay natutupad na. Yun lang po ang aking masasabi sa inyo. Huwag po kayong maiinip. Pray lang po ng pray at dagdagan nyo lang ang inyong mga ginagawa na kabutihan para sa iyong sarili, at syempre na rin dagdagan mo ang pagtulong o mabuti para sa iyong kapwa, para hindi naman yan tinitignan doon ang ginawa mo, kundi ikaw ang tinitignan ng Diyos kung nagbabago ka na, no? Kasi yung mga hinihiling mo talaga ay ibibigay yan. Magugulat ka lang at magugulat. May mga dumadating sa iyo ng mga blessing na hindi mo akalain, no? Ito na pala yung mga dasal ko na hinihiling ko noon, dumating na, no? Kaya sinasabi ko, kunting tiyaga, kunting tiis lang, at may pagbabago din yung buhay mo. Kailangan magsipag din, wag lang puro aasa tayo sa dasal. Magsipag din tayo maghanap ng trabaho, mag-isip kung anong maninegosyo nyo para naman sa ikabubuti ng inyong buhay yan, no? Wag po nating isipin na nagdadasal na tayo, no, agad-agad darating ang pera. Kailangan din natin kumilos, kailangan natin kumita, dagdagan na lang natin ang mga pampaswerte para mas lalo tayong siswertehin. At syempre, marami tayong magiging kaalaman sa ating mga buhay kung talagang masipag tayo maghanap ng pera. Yun pong ating sinasabi sa inyo na yung mga pampaswerte natin ay dagdag na lang yan sa ating buhay. Pinakamaganda pa rin talaga magdasal tayo na para mas lalo tayong siswertehin
at dadami ang mga blessing na darating. Yun po ang mga nagko-comment sa ating mga viewers dyan. Meron daw silang may nangutang daw sa kanila na 50,000, no? Na humingi ng tulong sa akin kung paano ko daw dadasalan. Hindi po natin pwedeng dasalan yung tao na yan kung bakit hindi siya magbabayad. Hindi po natin hawak ang kanyang buhay, no? Diyos lang ang may hawak ng buhay, no? Hindi po natin siya pwedeng utusan na sa dasal sa orasyon natin ay magbabayad siya sa iyo. Ang atin lang dito, pakikisamahan mo siya ng mabuti at kausapin mo siya ng mabuti. Kung hindi siya madala sa ganun, ay pwede mo na pong ipaalam sa barangay na may isang tao na nanghiram sa iyo at hindi ka binayaran. Pero maaari nating sabihin sa pagdadasal mo sa Diyos ng mga ama namin, sumasampalataya, Aba Ginong Maria, luwalhati, ay ihiling mo na rin na sana, no, ang mga taong mga ganito ay talagang maging babalik yung kanilang kalooban na magbayad sila, no? At hindi mo naman yan hindi mo naman iisipin na hindi siya magbabayad. Magbabayad yan kasi nga 50,000 na makin mo. Makukonsensya din yan. May mga pamilya yan no? Kaya hanggang dito na lang. Please po, kasi may lulubat na tayo. Hanggang dito na lang. Yung mga may problema po, no, ang gawin ninyo, magdasal kayo at humiling, no? Humiling kayo sa Diyos na magiging maayos ang lahat, no? Mababayaran kayo, siswertehin kayo. Huwag nyo lang madaliin. Yun ang sinasabi ko, huwag nyo lang mamadaliin. Kung merong pagbabago doon sa mangyayari doon sa pagdadasal ninyo, ay napakaswerte ninyong tao. Kasi yun talaga ay yung wini-wish ninyo o yung nihiling ninyo ay natutupad, no? Ay natutupad. Yun po ang isa sa may pinakamagandang mangyayari sa buhay ninyo. Kung meron kayong problema na nasusolusyonan sa pamamagitan ng pagdarasal, kumilos din tayo para naman may pagbabago ang buhay natin sa araw-araw. Dagdag na lang itong mga pampaswerte natin para naman matakot tayong gumawa ng mga masasamang bagay. Kung meron kang mga tangan, ay kailangan magiging mabuting tao ka o di kaya magiging maayos na yung isip, kasi hindi po bumibisa ang tangan kung meron kang mga negative energies na nasa katawan mo pa. Kailangan unti-untiin mo siyang ipalabas, no? Baguhin. Para naman sa ikabubuti din niya ng iyong sarili. At syempre, bago tayo magtapos, no? Please po, kung meron kayong napulot na magandang bagay o usapin sa ating video for today, mag-like, mag-comment at mag-subscribe kayo at shout out sa lahat. Comment down below